Kumusta kayong lahat, mga kababayan, mga kaibigan, saan man panig kayo ng mundo. Ayan. So, bago ko simulan itong aming topic for today, yung vlog namin, subscribe na po muna sa aming YouTube channel. Ayun. Ikaw, mami, bati ka. Hello. Hello, good morning everyone. Ayun. So, yan, nandito kami sa workplace ng wife ko. Hintay ng oras kasi siya ay hinatid ko ngayong araw. So, ayun. So, ngayong araw ay meron kaming nais na i-share sa inyo. Ito ay let's say marami nang nakakaalam, pero para dun sa mga kababayan natin o ibang especially mga kababayan natin na gustong pumunta ng Canada, para magkaroon kayo ng idea ano ba yung meron sa Canada, bakit maraming gustong pumunta dito sa Canada, bakit ang Canada sa isa sa mga destinasyon na bansa na gustong puntahan ng maraming tao sa, let's say, sa buong mundo. Ayun. So, unang-una, yan, bakit nga ba maraming nagnanais na pumunta dito sa Canada? Ayun. Ano yung mga dahilan? Ayun. Meron yung mga dahilan, magandang dahilan, positive reasons, no? So, sabi nila, base sa aking pagbabasa, yun. So, isa sa mga nakita kong dahilan doon is sabi nila na mataas na kalidad ng buhay. Yun. Pangalawa, yung matatag na ekonomiya. And then, yung malawak na oportunidad sa trabaho. Yeah, may mga trabaho. And then, kilala yung bansa sa pagiging inklusibo, ligtas, magandang sistema ng edukasyon, ayun. At pampublikong pangangailangang pangkalusugan. Oh. Ang lalim din. So, yeah, sa health, yan. Ayun. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit maraming gustong pumunta dito sa Pilipinas. Pero bukod doon, sa Canada, I'm sorry. Sa Canada pala. Canada tayo. Yeah. So, yun, isa yun sa mga dahilan. Pero meron pang pangunahing dahilan. Yung main reason, pangunahing, yan. Bakit sikat yung Canada sa mga kababayan natin o sa iba't ibang tao na galing sa iba't ibang bansa. Ayun. Ano ba yung mga pangunahing dahilan kung bakit ang Canada ay known or famous na destination ng mga ng gustong magtrabaho at manirahan dito sa Canada? Yon. So meron akong babanggitin ng mga dahilan sa inyo. Pangunahing dahilan. Yon. Unang-una dyan, yung unang na-mention ko, malakas na ekonomiya at trabaho. Yon. So, alam naman natin na ang Canada is member ng G7, yung Giant 7 na bansa sa buong mundo. So, ibig sabihin, maganda yung ekonomiya nila, maunlad yung ekonomiya, and then nag-o-offer sila ng maraming opportunity at maraming trabaho sa mga foreigner. Yun, isa yun sa pangunahing dahilan. Pangalawang pangunahing dahilan is yung mataas na kalidad ng buhay. So, ang Canada ay kilala sa mataas na pamantayan ng pamumuhay, magandang kapaligiran, at maayos na sistema ng lipunan. So, environment, talagang pinapangalagaan ng Canada yung environment nila. Let's say, sa trabaho na lang,
So, lagi nilang priority is yung environment ng trabaho mo dapat maganda. So, less stress. And then, sa environment naman, malinis. Pinapangalagaan nila yung kanilang kalikasan. Yan. So, dito sa lugar namin, sa BC, napakaganda. Maraming puno pa. So, maraming lakes, marami kang pwedeng puntahan. And then, mayaman sa natural gases dito sa amin. Yun. So, maayos yung sistema. Kasi ang Canada is a federal form of government. So, merong central government and then may mga let's say local government, provincial government like dito sa amin, iba't iba. So, maganda yung sistema. Yun. Yun nga lang, medyo politics madumi. Alam naman natin, politika is talagang isa sa dahilan din ng ano. Anyway, huwag na tayo doon. Yan. So, pangatlong dahilan, pangunahing dahilan, guys, is yung inklusibong lipunan. So, ibig sabihin nun, bukas sila yung ang Canada dun sa or malugod nilang yung maluwag nilang tinatanggap yung mga immigrant dito. Although may mga Canadians o mga puti na ayaw nila, wala silang magagawa kasi yun dun kilala yung Canada eh. 'Di ba? So talagang ina-accept nila kasi ang Canada naman eh hindi naman marami ding mga sinaunang immigrant dito from Europe, from different coming from different countries around the world. Iba't ibang nationality din. So dito na nirahan yung mga sinauna pa na magkaroon ng mass migration nung unang panahon. So yun yung pangatlong pangunahing dahilan. So pang-apat is yung edukasyon at kalusugan. Education, health and education. Isa yun sa mga magandang dito sa Canada. Yung pagdating sa education, may mga schools na nag-o-offer ng libreng pag-aaral. Pwede ka rin, ang government is nagsusupport. Pwede ka mag-loan, mga estudyante na walang interest. So, and then affordable yung pag-aaral. Kung ikaw ay residente dito or citizen ka, affordable. Yan. So, isa yon sa education. And then sa health naman, ganun din kasi meron silang universal health na tinatawag. Actually guys, ang Canada, maganda ang health nila. Ano tawag doon? Health system nila. Healthcare system pala. Maganda. Ang problema lang ngayon, nagkakaproblema ang Canada dahil kulang-kulang ang mga doctors. So, narinig ko, sabi nila, nag-o-over yung working hours nila. Ayaw nila ng ganun. Kasi syempre, gusto rin nila mapangalagaan yung well-being nila. Yeah, magkaroon ng time kahit pa paano sa family. Mga ganun. And then, siguro, hindi ko alam pagdating sa salary o kung well-paid sila. Yun. Kaya, ina-encourage ng Canada, may mga program sila. Like, yung isang university dito sa BC, mag-o-open sila ng medical school para madagdagan yung medical school sa Canada, para madagdagan yung mga, dumami yung mga doctors. Yun, isa yun sa mga nagiging problema pagdating sa healthcare is yung doctors, kakulangan ng mga doctors. Maraming doktor na immigrant pero hindi sila nakakapag-practice. Kailangan nila ng residency. So, matagal, ilang taon bago ma-practice nila yung pagiging doktor nila dito dahil dun sa residency. Matagal din yun. Meron namang iba na mga foreign doctors na
nag-residency and then ngayon nagpa-practice na dito. Pero kahit papaano, sana mabigyan ng magkaroon ng special program para sa kanila, sa mga foreign educated doctors, para madagdagan yung doktor dito sa Canada. Yun lang yung sana yun yung maging mabigyan ng pansin ng Canada or masolusyonan yun, or mabigyan pansin yung mga foreign educated doctors na sana wag nang bigyan ng residency or basta bigyan na ng program, magkaroon ng program para sa kanila. Yun, para dumami yung doctors. Kasi ang hirap kami. Although meron ng kaming family doctor, pero may mga narinig ako, yung mga walang family doctor, pupunta ng emergency sa hospital, and then minsan 24 hours sila naghihintay doon. Pag hindi masyadong critical or malala yung sakit mo, hindi ka agad, pipila ka ng mahaba. Hindi katulad kami, nung galing kami ng Japan, maraming clinics, maraming doktor, asikaso ka agad. Oras lang, let's say an hour or 30 minutes, maaasikaso ka agad. So, sa dami ng mga doktor. Sana ganun din. Magkaroon ng ganun dito. Yun. So, actually, maganda ang universal health system. Healthcare system. Maganda. Ang libre. Di wala kang babayaran sa check-up, sa mga laboratories. Libre talaga. Yun lang, sa gamot, kailangan. Meron din naman, konting kaya lang, mura lang naman yung gamot. Hindi naman ganun kamahalan. Siguro, depende kung ano maging sakit nyo. Kaya lang, may mga generics naman na brand na mas makakatipid kayo. And then, mostly, ang mga companies dito sa Canada, meron silang extended health insurance na i-covered yung medicines mo. Katulad namin. So, pag bibili kami ng gamot, 100% free. Wala kaming babayaran. Insurance ang magbabayad doon. Kasi nagbabayad kami ng insurance na galing sa company namin. So, provided ng company yung insurance para sa mga gamot namin. Yun yung maganda doon. And then, panglimang pangunahing dahilan is yung pathway for permanent residency. So, dito sa Canada, guys, ngayon, sa panahon ngayon, medyo mahigpit. Pero, maraming pathway ang Canada for permanent residency. So, ang nagiging problema na lang doon, ang magiging tanong doon, qualified ba kayo? O qualified ba yung mga taong gustong pumunta dito and then mag-apply ng permanent residency? Yun. Pero marami talagang program na pwede kayong applyan. So yun mga bagay na yun, yung mga pangunahing dahilan na yun na nabanggit ko, yun yung mga pangunahing dahilan kung bakit sikat ang Canada sa maraming dayuhan o foreigner na gustong manirahan dito at magtrabaho. Yun. So, ngayon medyo ang Canada ang immigration ng Canada medyo bago-bago. Walang steady na Pero may mga program naman na talagang tuloy-tuloy. Yun ngayon nga lang, siguro para sa aking pananaw, nag-iisip siguro ang IRCC na or immigration magkaroon ng program na mabigyan ng pagkakataon yung mga Pilipino na naninirahan na ng matagal sa Canada pero hindi pa ma-PR. So, para mabigyan sila ng pathway, sana, hopefully, mag-open ng programs na maka-qualify sila. Yun. So, yun guys. So, hanggang yun yung mga gusto ko i-share sa inyo ngayong araw. And, So, hopefully, makatulong yung mga nabanggit ko para mag-consider nyo yung Canada. Ganun pala, para dun sa mga hindi nakakaalam na kung bakit maraming gusto pumunta ng Canada or bakit sikat yung Canada sa mga destinasyon. So, compare dun sa ibang lugar. Yung seguridad nyo dito, okay din.
hindi mataas ang isang Canada kasi guys, sabi na isang Canada sa mga league, may nasa ranking sila na league, isa sa mga ligtas na bansa pagdating sa seguridad. Safe, isa ang Canada doon. Yun. So isa yun sa mga magandang kung bakit talagang sikat yung Canada pagdating sa mga gustong manirahan at magtrabaho dito. So yun guys, so what time is it, mami? 7:30. Yeah, o may dadagdag ka pa? Wala na. Kumusta trabaho mo? Good. How's your week so Walang far? overtime kaya okay lang. How's your week? How's your Good. work so far? It's good. Yeah. Tapos So- na yung busy week. Yeah, so yun. Next tomorrow is March na. Bilis lang ng panahon. Hindi, Sunday. 28 pa lang. Ay, oo nga pala. Sa Sunday, next week is March na. So, patapos ng first quarter ng taon. So, yeah, hopefully tuloy-tuloy lang ang buhay. At laban lang. Ayun. At kayo din, tuloy-tuloy lang yung pag-apply sa Canada. Baka sakali kayo. Hindi ko naman sinasabi na makakakuha agad kayo ng trabaho. Baka sakali lang kayo, walang masamang magsubok. Yan. So, yun guys. So, putulin na namin yung video namin. Hanggang dito na lang. I mean, yung video namin. So, siguro next week. So, again, mag-iisip ulit ako ng pwede kong ma-share sa inyo. So, yun. So, Talagang pinaghirapan mo at ang lalim ng mga maraming nag-research kasi ako. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan nyo ito. At hinihingi lang po namin ang inyong suporta. Mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Like and share. Mag-like kayo and share. And then mag-comment na rin kayo kung meron kayong mga pagpupuna o may kritisismo kayo. Open kami doon, and Basta yung basta magkukomento ay talagang perfect sa buhay, ah? and wala namang masama kung mag-comment kayo and mag-suggest kayo. Open kami sa mga suggestions. Yun. So yun guys, so maraming salamat at hanggang sa muli. Bye. Bye.